Akala ko dati, ang pag-ibig ay nasusukat kung gaano kayo katagal. Pero mali pala ako. Depende pa rin yan kung saan nyo gustong dalhin. Ako si Luis, 22 taong gulang. Isa akong fresh graduate sa architecture. Mag-isa akong nakatira dito sa apartment ko sa Quezon City. Habang ang mga magulang ko ay nasa Dubai. Akala ko nga, rutina na lang ang buhay ko. Mag-isa, mag-drawing, magluto ng instant noodles, manood ng series hanggang makatulog. Tapos kinabukasan ulit, paulit-ulit na lang. Pero nagbago ang lahat. Simula nang dumating sa buhay ko, si Marco. Biyernes ng hapon nang tumawag si Papa. Anak, may paparating dyan. Si Marco. Anak yan ng kabarkada ko doon nung nasa kolehiyo pa kami. Engineer yan, galing sa probinsya. Naghahanap siya ng trabaho dyan sa Maynila. Papatuluyin mo muna siya. Ilang linggo lang naman. Tulong na lang natin sa kanya. Sige pa, ang madaling sagot ko. Wala din naman akong choice sa mga panahong yon. At sa isip-isip ko, baka nerd na engineer. Tahimik, di makulit, kaya okay lang. Kinabukasan ng tanghali, dumating nga siya. Binuksan ko ang pinto at shit, namangha ako. Hindi ko in-expect. Ang tangkad niya. Moreno. May mga brasong kitang-kita ang linya kahit nakatsinelas at simpleng puting t-shirt lang. Ang mga ngiti niya ay nakakabulag. Parang nanggaling sa gym at hindi sa probinsya. Na-starstruck agad ako sa sarili kong pintuan pa lang. Ako si Marco, sabi niya. Sabay abot ang kanyang mga kamay. Fish bump lang kami. Pero ramdam ko ang init ng palad niya. Luis, sige. Pwede ba akong pumasok? Sige. Pasok ko na. Sabi ko. Habang pinapakita ko ang apartment, ramdam ko ang tingin niya sa akin. Parang sinusukat. Parang inoobserbahan. Nilakasan ko lang ang loob ko. Sabay sabing, Dito yung kwarto mo. Tabi ng kwarto ko. Shared bathroom lang. Salamat, Luis. Sobrang laking tulong nito. Sabi niya. May lamig sa dibdib ko nang marinig ang pangalan ko sa boses niya. Malalim. May pagkabaryo-baryo. Pero malinaw. Unang gabi namin, nag-order kami ng pizza at chicken wings. Nasa sala. Nanonood ng Netflix. Umiinom ng malimig na beer. Naging comfortable kami agad sa isa't isa. So, arkitekto ka? Kamusta ang plano? Tanong niya. Eto, nagpapahinga muna. Naghahanap din ako ng trabaho sa totoo lang. Pero nagulat ako nang sumunod na tanong niya ay, single ka ba? Napatigil na lang ako bigla. Oo, ikaw? Umigop si Marco ng beer. Tumitig sa malayo.
Sabay sagot ng, matagal na. Bakit? Huminga siya ng malalim. Parang naghanap ng tamang salita. Kasi hindi ko mahanap. Yung hinahanap ko, yung taong swak sa akin. May kakaiba sa tono niya. May hinihintay ako na sabihin niya. Pero takot akong marinig. Bigla na lang siyang tumingin ng diretso sa mata ko. Seryoso. Walang biro. Luis, may sasabihin ako sa'yo. Maaring magulat ka. Pero ako, nagkakagusto ako sa babae. Pero nagkakagusto rin ako sa lalaki. Parang nabunutan ako ng tinik na hindi ko alam na naroroon. Parang may bumukas na kandado sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Tumitig sa kanya. At sa lakas ng loob na hindi ko alam na meron pala ako. Marco, ako rin kasi eh. Nagkakagusto rin ako sa lalaki at sa babae. Nag-angat siya ng kilay. So, bisexual ka rin? Tango lang ako. Hindi ako makapagsalita. Bigla siyang lumapit. Inalis ang baso ko sa kamay at inilapag sa mesa. Hinawakan ang pisngi ko. Ang init-init ng palad niya. Gusto kitang halikan, Luis. Pwede ba? Hindi ko alam. Kung nalalasing na ba kami sa mga pagkakataong iyon. Pero alam ko sa sarili ko. Na konti pa lang naman yung ininom namin. Hindi ako nakasagot. Pero hindi rin ako umurong. Dahan-dahang nilapit niya ang labi niya sa akin. At doon, sa gitna ng aming pinagkakalat na pizza box at mga bote ng beer, naghalikan kami. Una, marahan. Parang pagtatanong. Pagkatapos, mas determinado. Parang sagot. Ang unang halik na iyon, ang gumiba sa buong mundong alam ko. Kinaumagahan, gumising ako na may yakap sa bewang. Nakadapa si Marco. Nakatalikod sa akin at nakayakap siya sa akin ng mahigpit. Tinignan ko ang tabas ng likod niya, ang kurba ng leeg niya, ang kagandahan niya sa pagkakatulog ay nakakapanlumo. Bigla akong kinabahan. One-time thing. Hindi lang ba ito? Nagkataon lang bang nabighani kami sa isa't isa? Pero nang maramdaman ko ang init ng katawan niya sa akin, alam kong hindi. May something. Something na malalim. Something na nanggagaling sa loob ng tiyan ko na nagsasabing, huwag mo nang pakawalan. Pagkagising niya, bumaling siya sa akin. Ngumiti, sabay sabing, good morning. Good morning too, sagot ko. Kamusta ka? Tanong niya ng malambing na boses. Okay lang ako. Ikaw? Masaya. Humarap siya ng buo sa akin. Hinawakan ang pisngi ko. Tungkol kagabi. Okay lang ba yon? Okay lang ba yun sa'yo? Oo. Ikaw? Hindi ako nagsisisi. Sabi niya. Determinado. Gusto ko yun. Gusto kong mangyari ulit.
Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko rin kasi. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Ang bango niya. Mabuti kasi gusto ko ulit. At mula noon, naging routine na namin. Uuwi siya mula sa paghahanap ng trabaho. Magluluto ako ng hapunan. Manonood kami. Magkukwentuhan. At palagi kaming naghahalikan. Dahan-dahan, lumalalim. Mula sa mga halik, napapadako sa mas matatag na yakap. Sa pagtulog na magkadikit. Sa paggising na magkasabay. Pero isang araw, dumating ang text mula kay mama. Anak, uuwi kami ni papa mo next month. 2 weeks lang kami dyan. Ayusin mo ang apartment ha. Parang nabunutan ng plug ang buong mundo ko. Paano? Paano ko itatago si Marco? Paano ko itatago ang mga tingin? Ang mga ngiti? Ang mga yakap na hindi namin mapipigilan? Kinabukasan, habang nagkakape kami, dahan-dahan kong sinabi sa kanya, uuwi sila next month. 2 weeks lang sila. Tumango lang siya. Malalim ang tingin. Saan ako pupunta? May kaibigan siyang nag-o-offer ng pwedeng tuluyan sa kondo pansamantala. Ang sakit. Parang may kumuha ng bahagi ng katawan ko. Nang araw na umalis siya, parang robot akong nag-ayos ng gamit niya. Hanggang sa pagdating ng taxi. Text mo ako pagdating mo. Sabi ko, hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Luis? Lumingon ako. Yumakap siya sa akin. Sa harap ng driver. Mahigpit. Babalikan kita. Hindi kita iiwan. Tumango ako. Pinipigilan ang luha ko. Nang umalis na ang taxi, bumalik ako sa apartment. At doon na tuluyang bumulwak ang mga luha ko. Pumunta ako sa sofa, kung saan kami palaging nagkakayakapan. Doon, sa kawalan. Umiyak ako ng umiyak. Ang tanging tunog na maririnig ko ay ang aircon at ang hikbi galing sa akin. Gabi bago siya umalis. Habang nakahiga kami sa kama, tinanong niya ako. Pag lumipat ako, tayo pa rin ba? Tiningnan ko siya noon. Gusto mo pa? May namuon ng luha sa mata niya noon. Oo. Gusto kita. Hindi pala. Mahal na kita, Luis. Doon bumuhos ang lahat. Inawakan ko ang mukha niya. Mahal din kita, Marco. Sobra. Yumakap siya sa akin na parang 1 taon kaming hindi nagkikita. At sa yakap na yon, naramdaman ko, ito na. Ito na ang hinahanap ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. 2 linggong napakabigat ang dumaan. Parang kulong. Nandito ako. Ang mga magulang ko. Masaya. Kwento ng kwento.
Pero ang puso ko, nasa kung saan. Nasa kondo ni Marco. Sa text messages na miss na kita. At ingat ka palagi. Pag alis nila, agad-agad akong sumakay ng taxi. Diretso sa kondo niya. Binuksan niya ang pinto. Wala siyang shirt. Nakapajama at pants lang. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng init ng katawan ko. Yumakap kami. Mahigpit. Desperado. Gutom. Parang hinihipan ng hangin ang apoy sa loob namin. Miss na kita. Bulong niya sa tenga ko. Ako din. Hindi na kita papakawalan. Pero isang gabi, habang nakahiga kami, pagkatapos maghimagsikan ng mga halik, bigla kong naramdaman ang bigat. Ang pangangailangan na lumabas sa dilim. Marco? Hanggang kailan tayo ganito? Lihim? Patago? Ayoko na. Tumahimik siya. Hinawakan ang kamay ko. Takot ako. Anong takot mo? Na baka matanggap tayo. Na baka mawala ka kapag nalaman ng lahat. Na baka hindi ko kayang protektahan ka. Umupo ako. Tiningnan siya ng diretso. Hindi ako mawawala. Nandito lang ako. Kahit ano pa ang sabihin ng iba. Kahit ano pa ang harapin natin. Mahal kita. Yun ang mahalaga. Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya, nakita ko ang takot na napalitan ng tapang at pag-asa. Sige, simulan na natin. Paunti-unti. Una, sa kaibigan ko, si Joseph. Ang best friend ko mula pa nung high school. Kinabukasan, pumunta ako sa kanya. Joseph, may sasabihin sana ako. Ano yun? Nag-aalala ka ba? May boyfriend kasi ako. Tumigil siya sa pagtatype ng laptop niya. Sino? Si Marco. Yung engineer na tumira sa akin. Ngumiti siya. Malawak ang ngiti. Finally, akala ko ba ang landi-landi mo lang sa kanya? Nung unang araw, kitang-kita sa Facebook story mo. Ang saya-saya nyo. Suportado mo ako? Tanong ko. Tumayo siya at yumakap sa akin. Siyempre naman, basta masaya ka. At sa tingin ko, mukhang sobrang saya mo. Ang gaan. Parang 20 pounds ang nawala sa balikat ko. Pagkatapos, ang pamilya. Nasa abroad pa rin sila. Kaya nagpadala ako ng mahabang text message. Inexplain ko ang lahat. Kung sino si Marco. Kung paano kami nagtagpo. Kung gaano ko siya kamahal. At kung gaano niya ako kamahal. Ipinadala ko. At hinintay ang sagot nila. 6 na oras. Pinakamahabang 6 na oras
ng buhay ko. Nag-vibrate ang phone ko. Message ni Papa. Anak, salamat sa katapatan mo. Nalungkot kami nang nag-iisa ka sa mga pinagdaanan mo. Pero masaya kami na may kasama ka na. Kung totoo ang pagmamahalan ninyo at respeto kayo sa isa't isa, susuportahan ka namin. Mahal na mahal ka pa rin namin. Sunod naman ang message ni Mama. Luis, mahal ka namin. Walang magbabago. Sana maalagaan niyo ang isa't isa. Gusto naming makilala si Marco sa video call soon. Ingat palagi, nak. Umiyak ako ng pagkakataon na yon. Nandun ako, mag-isa sa apartment. Pero ramdam ko ang yakap nila mula sa kabilang dagat. Ramdam ko ang pagmamahal na walang pasubali. Tumawag ako kay Marco. Umiyak ako habang nagsasalita. Tanggap tayo. Tanggap tayo ng pamilya ko. Narinig ko ang pag-iyak niya sa kabilang linya. Sabi sa'yo, mahal ka. Dapat lang. Ngayon, hindi na kami nagtatago. Hindi na kami takot. Proud kaming lumabas. Hawak kamay sa mga mall. Proud kaming magpo-post ng mga picture namin nang may ngiti at puno ng liwanag. Minsan, tinanong ako ni Joseph, anong pakiramdam mo? Tiningnan ko si Marco. Nakausap ang waiter para mag-order ng kakainin namin. Ngumiti ako, parang nakahinga ng malalim. Pagkatapos ng napakatagal na pagpigil ng hininga, parang lumalangoy sa liwanag. Pagkatapos mong matagal na magpalutang-lutang sa dilim, pero higit sa lahat, para bang sa wakas, nakita ko na yung likod ng kumot na yon, at doon nakita ko ang sarili kong buo kasama siya. At yun ang totoo. Sa likod ng kumot ng takot at pag-aalinlangan, natagpuan ko ang pag-ibig. At sa pag-ibig na yon, natagpuan ko ang sarili ko. Sa ngayon, Kuya Rex, kasama ko si Marco sa apartment ko. Nakahanap na rin siya ng trabaho. At sa susunod na buwan, uuwi na yung mga magulang namin. At masaya sila na makita at personal na makausap si Marco. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa mahabang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Luis. Maraming salamat, Luis, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa buhay at sa pag-ibig. Sa ating mga solid listeners, kung gusto niyong magpadala ng inyong mga sulat, kasaysayan sa buhay at sa pag-ibig, pwede kayong magpadala sa amin sa aming mga official Facebook page at Gmail account na nakapin sa ating comment section. Kung gusto rin ninyo ang version ng kantang ito, pwede niyong makuha ang official copy sa aming pangalawang YouTube channel na nakapin sa ating comment section.
Maraming salamat. Ako si Kuya Rex. At ito ang Pinoy Secret Diaries. Sabik na namahalikan, mayakap ka't magsayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo ko'y giginawa. Maligaw man ang landas ay hahanapin ang daan patungo sa'yo. Ikaw ang direksyon. Dumilim man ang paligid, ay ikaw pa rin ang ilaw ko. Oh, 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 oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Hindi na mapakali. Puso'y nagmamadaling lambingin at suyuin ka. O aking giliw, ako'y iyo kahit pa matisod, mapagod at bumigay ang tuhod. Di ako hihinto, ikaw aking wakas. Mawala man ang anino ko, nandito ka o tanglaw ko. Oh, oh, oh. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Nauuhaw, naliligaw, naliligaw, humihiyaw, nalulunod sa kada talutod ng pagkatao mo. Nakakatulalang tula bawat bigkas ng labi mo. Nauuhaw, sumisigaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw, uhaw, uhaw. Bakit tuhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw di bibitaw sa iyong sayo? Laging ikaw ako'y giniginaw. Halika rito, dito ka lang sa tabi ko. Mananatiling uhaw,
uhaw, uhaw.